Hindi na namin pinatagal pang pananabik ng mag-ama sa isa't isa. Kinabukasan, sinundo namin si Mang Virgilio. Dadalhin namin siya sa bahay ni Vicente sa Valenzuela. Tinatayang 1 oras mahigit ang biyahe mula sa Cavite. Dito na namin agad ipinakilala si Mang Virgilio kay Lerma. Kabasawa? Opo. Pinatuloy na muna ni Lerma ang biyanan sa loob ng bahay. Bunso po namin, pangalawa. Nagulat nga ako. Pero alam niyo po yung tungkol kay Benji. Alam niyo po tungkol sa kanya. Alam kong may anak ako. Opo, kay Mami. Oo. Ano ba yan? Nahihirapan ako huminga. May tubig. Tila nabigla si Mang Virgilio sa bilis ng mga pangyayari. Hindi niya inakala na darating ang pagkakataong ito na makikilala pa niya ang pamilya ng inabandona niyang anak. Ngayon ko lang naranasan yung ganito. Talaga. Ngayon lang, sa talambuhay ko ngayon lang ako, napainom ng tubig. Salamat at magkikita rin po kayo ni Benji kasi matagal na po niyang inaasam na makilala kayo. Hanggang sa ipinakilala na ni Lerma ang kanilang mga anak. Si John Vincent, nasa na kay Lolo Lolo? Panganay po yan. Si Wag, Stephanie. ayaw ko ng amen. Hindi ako nagpapa-amen. Oh, kamukha mo mga ano mo mga tita mo Oh. Di ba, awig ninim pa? Awig ninim pa. Samantala nung mga oras na yon, pag-arahin na si Vicente. Ni hindi man siya kinutuban na makikilala na niya ang isang espesyal na bisita na 39 na taon niyang hinintay. Makalipas ang ilang minuto, narating na rin ni Vicente ang kanilang bahay. Dito na siya agad sinalubong ni Lerma. Sino? Basta, Sino nga? basta may bisita ka nga naglilingta. Magandang tanghali ho. Hapon na. Hapon na ba? Ako, papa mo. Oh, Isa ka na anak, pag ano magkita tayo. Para malaman mo. Hindi kita nakilala. Marahil sa pagkabigla, walang anumang salita ang lumabas sa bibig ni Vicente. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya ang taong halos 4 na dekada niyang hinintay. tuloy ko kaya. Kinanakit ko is pagsisisi. Sabi ko Hindi nga, na sinayang ni Mang "Pasalamat ako, Virgilio Ida." ang pagkakataong Nangyari yung pagkakataon makapagpaliwanag sa kanyang anak. Nakakala mo, alam mo nanay mo yan, kita kami ulit eh. Yung pag nag-iwalay kami, nagkita kami ulit nun eh. At bumalik ako dun sa Simon, yung tinitira namin. Nakaalis na. Kaya lang nangyari. Sa akin wala naman problema yun. Hindi, Wala akong hinanakit. gusto ko lang malinawagan mo. Baka inisip mo, Hindi pa. niloko ko yung nanay. Hindi naman siya nabigo sa kanyang anak dahil walang bukang bibig si Vicente kundi ang pasasalamat. Pasalamat ako muna sa taas. Dahil 64 na ako. Mabuti eh, kita ko tayo. yun na nga ako eh. Pinagkalog sa atin ng Panginoon yan eh. Sa huli, nauwi rin ang usapan nilang mag-ama sa biruan. Gwapo sila ng kabataan nila. Malagay ko. Pero nagmana rin ako sa kanila. Di ba? Yung panahon ko rin ako. Takatanggalin mo yung balbas mo. Wala sa lahi natin magbabalbas. Marami po kasing magkakagusto pag wala yan.
o di... Marami pang maliligaw. Maliligaw. Di ba meron silang maligaw? Basta huwag ikaw ang maliligaw. Basta unahin mo pamilya mo. Yun ang Huwag kang dumali sa akin. Ang mga sumunod na oras, inilaan ng mag-ama sa pakikipagkwentuhan. Tila sinasamantalang kilalanin ng isa't isa bilang pagbawi sa mahabang panahong hindi sila magkasama. Ang buhay raw isang napakahabang biyahe. Kung minsan nalulubak tayo sa daan o hindi kaya naliligaw ng landas, ngunit gaano man katagal ang ating paglalakbay, asahang sa dulo nito, basta't meron tayong pananalig, naghihintay ang inaasam-asam ng ating mga puso. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.